Ngayong araw medyo nakaka-recover na talaga ako kaya naisip ko today na mag-start ng magtanim. Etong seed starting tray, nabili ko to sa Walmart ng $6.97. Yung presyo, pwedeng-pwede na kasi yung mapaglalagyan mo dito ng mga seeds, nasa 72 pieces na. At yung lupa na lagi kong ginagamit sa pagtatanim, Miracle Grow. Sa totoo lang, nakakainip talaga mag-antay ng spring. Pero ganun talaga kasi wala ka talagang magagawa. Pero kahit naman February pa lang, pwede ka nang mag-start. Yun nga lang, kailangan sa loob mo na muna siya ng bahay ilalagay. Kung ikaw mismo ang magpapatubo ng mga buto, mas makakamura ka. Pero kung bibilhin mo yung mga yung mga pantanim na, medyo pricey din. Since marami akong natirang buto last year, hindi na ako bibili, okay na to. Medyo marami-rami na rin ako ditong nailagay. May eggplant, may bell pepper, may cauliflower, may asparagus, Roma tomatoes, zucchini, cantaloupe, basil. Tapos may mga buto rin ako na kailangan kong ibabad sa tubig ng 24 hours katulad nung kangkong, sugar snap, at saka yung sigarilyas. Mabuti rin talaga na may space kami dito sa bahay na tinatamaan ng araw kapag umaga. Kaya yung mga halaman ko dito sa loob ng bahay, dito talaga siya nakalagay. At may growing lights din ako dito. Kahit gabi, minsan nakabukas siya, minsan hindi. Kaya kahit gaano kalamig sa labas, nananatiling buhay yung mga halaman ko rito. Yung kalahati nito, puno na. Tapos yung kalahati naman, ilalaan ko para doon sa mga iba pang buto na nakababad sa tubig. Ang temperature ngayon dito ay nasa 50 degrees Fahrenheit, so yun ay katumbas ng mga 10 degrees sa Pilipinas. Medyo umaambon-ambon pa nga. Yung ginawa ko ditong cover, tingnan nyo, talagang nasira din. Dito sa Maryland, kahit gaano kalamig, etong mga strawberries na to nananatili talaga silang buhay na buhay. Ngayong taon, papabayaan ko yung mga strawberries dito na talagang lumago. Kapag nakatanim sila ng ganyan, talagang ma-occupied nila lahat ng lupa na nandyan. Dito naman tayo sa loob ng greenhouse. May kukunin ako dito. Naghahanap ako ng maliit na paso. Mostly ng mga halaman ko dito sa greenhouse, yung iba talagang namatay. Ang kagandahan lang dito, may mga pananim dito na kung tawagin ay perennial. Yung namamatay sila sa taglamig pero bumabalik sila kapag springtime na. Yung kalamansi medyo nag-yellowish na siya pero buhay pa rin naman. Kahit itong lemongrass ay talagang nag-brown na pero buhay pa rin naman siya. Yung snake plants hindi kinaya. Ayan o. Yung isa pa itong cactus hindi rin kinaya. Yung mga nakatanim dito sa taas, perennial yung dalawa, yung isa hindi. Ang isa pang okay din sa lamig, itong scallion. Nakalimutan ko kung anong tawag dito pero ito ay isa ring perennial. Yung bulaklak niya namatay pero babalik din yan sa spring pero may ibang tumubong halaman na hindi ko alam. Pero tiningnan natin ng maigi, iyan pala ay succulent. Hindi ko sure kung bakit yan tumubo dito kasi nung binili ko yan, ganito siya, ayan yung nasa gitna. Wala siyang succulent na nakatanim noon. Tapos yung halaman din na moms, ito ay perennial din. Nag-brown siya. Pero yung yung mga dahon niya, green pa rin naman so mabubuhay siya. Shout out sa kaibigan kong si Crisel. Nasabi niya sa akin na ginagamit niya ito sa pagpapatubo ng mga buto. So kahit yung mga ganito ikinip ko na. May patatas ako dito na may na siya, nag-sprout na siya. So inilagay ko na siya dito. Tapos kapag medyo madami na ang ugat, pwede ko na itong i-transfer. Meron din ako dito na sweet potato. Itininim ko siya sa isang balde. Tapos kapag medyo okay na sa labas, ililipat ko to sa loob ng greenhouse. Magandang umaga, Pilipinas!